Dakila ang iyong pangalan, Panginoong Diyos. Kamangha-mangha ang inyong mga gawa sa aming buhay. Kaya marapat lamang na ikaw ay aming purihin, sambahin, at luwalhatiin. Sapagkat yan ang nararapat sa isang Diyos na makapangyarihan, Diyos ng kalakasan, Diyos ng kaligtasan, Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Nananatili kang Diyos. Kaya salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkaisa para ikaw ay aming purihin sa pamamagitan ng mga awit. Salamat, Panginoong Diyos, sa pribilegyong ito. Dalangin po namin na kayo po ang siyang mangusap sa pamamagitan ng inyong mga salita upang mga katuruan ito ay may tangin sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Purihin at sambahin ka. Luwalhatiin ang banal mong pangalan. Dakila ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maaari na po tayo magpo. Good morning. Tulad nga ng nabanggit kanina ng ating butihing MC, tapos na po ang leksyon. Kaya ang gagawin natin, suportahan natin yung mga nahalang. Panalangin natin sila upang sa gano'n magampanan nila kanilang tungkulin at magsisilbi nga sa mamamayan at sa bayan. Patuloy po ang ating pag-aaral sa Book of Philippians. Dito nga sa Philippians chapter 4, sabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Philippi, kayo ang aking kagalakan. Kayo ang aking karangalan. You are my joy and my crown. At sinabi niya na sa mga hindi nagkakasundo, magkasundo sa Panginoon, sapagkat ang pangalan niyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At sa verse 4, sabi niya, magalak kayo lagi sa Panginoon. Huwag kayong mabalisa. Sa halip, pingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may kasamang pasasalamat. At ang resulta raw nito, ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God, na hindi maunawaan ng tao. Ang siyang magbabantay sa ating mga puso at isipan dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesucristo. So napakaganda, niyo po ba? Huwag tayong mabalisa. Lumapit tayo sa Diyos. At kanina nga narinig natin ang mga testimony kung saan ang Diyos tinulungan ang ating mga kapatid upang sa ganun malagpasan nila yung kanilang pagsubok na pinagdaanan. So sa umaga ito, tutuloy po natin. 2 verses lang ang tatalakayin natin. Philippians chapter 4 verses 8 and 9. At ang pamagat po ay the discipline of a Christian mind. Yung bang sa isipan naman. Sabi ni Paul, huwag kayong mabalisa, manalangin kayo na may halong pasasalamat. At ngayon sinasabi niya,
tignan nyo ang inyong kaisipan, ang inyong mindset. At dalawa yung puntos na ating pag-aaralan, right thinking at right living. So pagkatapos niyang sinabi na ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang magbabantay sa kanilang mga puso't isipan, eto ngayon, sa verse 8, sabi niya, whatever. Kung sa panahon ngayon, anong pagkakaintindi natin sa whatever? Di ba parang kapag meron kang sinasabi sa iyong anak, tapos sasabihin niya sa iyo, whatever. Nakaka-insulto, di ba? Whatever. Pero dito, sa verse 8, iba ang kahulugan nito. Ang sinasabi ni Apostle Paul ay kung ano. Whatever dito ay kung ano. Dito sa verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ito raw ang lagi nating isa-isip. Kapag sinasabi ng Biblia na meditate, hindi lang ito minsanan, kundi tuloy-tuloy, paulit-ulit. Kung nakapag-attend na kayo sa mga seminars na ginaganap kila Sister Alice, meron silang term na ginagamit, ruminating. At ang ibig rin sabihin noon ay meditating. Halos parehas. Ibang paulit-ulit. Kumbaga sa kinakain ng baka, yung bang inumuya niya, tapos halos ilalabas niya, ibabalik ulit. Kinukuha niya ang lahat ng sustansya. At ganun din ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga Philippians at sa ating mananampalataya. Alam niyo ba na noong October 2024, halos 6 months ago, mental disorders in the Philippines affect an estimated 11.3 and 11.6% of the population. Malaki, ano? Lalo-lalo na nung nagkaroon ng pandemic. At ito raw ay nagtatranslate to about 12.5 million Filipinos. Marami. Suffering for various mental health conditions, mainly depression and anxiety. Nadidepress sila. Nababalisa. Hindi makatulog, hindi makakain. At yan ang report ng Acta Medica Filipina o the National Health Science Journal. Kaya napakahalaga na meron tayong right thinking. Yung tamang kaisipan. Ano raw yung mga yun? Whatever is true. Yun daw ang lagi nating isa-isip. Yung totoo. Nung bagong mag-eleksyon, ang daming lumalabas ng mga balita na fake news. Di po ba? Nagtataka ka na lang, bakit itong mga ito lumalabas sa survey na ganito, pero nung natapos ang bilangan, wala naman sila sa mga nanalo. So bilang mananampalataya, tignan natin na ang kaisipan natin ay laging sa totoo.
At kapag sinasabing truth, meron yung sinasabing truth is relative. Para bang sinasabi natin na maaring totoo sa akin itong bagay na ito, pero sa iyo, hindi totoo. Halimbawa, yung ice cream. Sabi ng iba, ang masarap na flavor ay strawberry. Para sa kanila, eto ang masarap. Sabi naman ng iba, ang masarap ay chocolate. Kayo, saan kayo? Strawberry or chocolate? Pero, meron ding tinatawag na absolute truth. Ito yung totoo talaga. Kahit na anong mangyari, ito ang katotohanan. Na kahit magbalik-baliktad pa ang mundo, totoo at totoo ito. Absolute truth. At yan ay makikita natin sa salita ng Diyos. Sa mga karpentero o nagtrabaho sa construction, alam natin ito, di ba? Yung plumb line, lamba. At dito, kapag nilagay sa taas hanggang sa baba, makikita mo kung yung pader ay diretso o kaya liko. At ganun din ang salita ng Diyos. Meron siyang sariling standard. Kaya hindi mo masasabi na hindi totoo yan. At ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul ay yun sana ang lagi natin isa-isip. Sa John 17:17, sa panalangin ng ating Panginoon, sabi niya, sanctify them by your truth. Your word is truth. So gusto nating malaman ang katotohanan, pumunta tayo sa salita ng Diyos. Nandiyan ang katotohanan. Katotohanan patungkol sa kaligtasan. Katotohanan tungkol sa pamumuhay dito sa mundo. Katotohanan kung paano tayo gagamitin ng Diyos para siya ay maluwalhati. At ang Panginoong Yesus mismo, sa John 14:6, sinabi niya kay Thomas, Jesus said to him, nung nagtanong si Thomas, ang sabi ng Panginoong Yesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, hindi lang pala ang salita ng Diyos ang totoo, kundi ang Panginoong Yesus mismo ang katotohanan. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At kung sinasabi natin na siya ang ating Panginoon, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, dapat wala na sa atin ito. Wala nang fake news. Ilang beses na ba tayong nakapanood o nakabasa ng fake news? Marami, di ba? Kaya nga, dapat, kung meron kang nakitang balita, i-verify mo muna. Siguraduhin mo na ito nga ay totoo, na ang source ay mapagkakatiwalaan. Upang sa ganun, kung ano yung totoo, yun ang ilalabas mo. At hindi lang yan, whatever is noble. Sa noble, ang ibig sabihin nito ay marangal. Kaya nga, sa ibang translation, ito ay honorable.
marangal. At kasama dito yung pagiging tapat. Kasama dito yung pagiging patas. Kasama dito yung mapagkakatiwalaan. Nandito yung integrity ng isang mananampalataya. Maalala niyo pa si Joseph na binenta ng kanyang mga kapatid, dinala sa Egypt. Yan po ang pinag-aaralan ngayon sa Senior Citizens Online Bible Study. Nung siya ay nasa Egypt, at naglingkod siya kay Potiphar, lagi siyang nalalapitan ng asawa ni Potiphar. Sipin niyo yun, araw-araw na tinutukso. Di ba? Siguro yung iba sabihin nila, pagbigyan ko na nga ito para matapos na. Pero iba si Joseph. Sa Genesis 39 verses 8 and 9, ito ang sinabi niya sa asawa ni Potiphar. But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you. Si Joseph ang naging tagapamahala ni Potiphar sa kanyang tahanan, sa kanyang mga lupain, sa kanyang mga negosyo. Pero sabi niya, ikaw lamang ang hindi binibigyan ng, ikaw lamang ang wala akong control. Kasi ikaw ay kanyang asawa. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God. Si Joseph ay marangal. Siya ay honorable. Siya ay noble. Kaya kahit na siya ay naakusa ng hindi totoo, minabuti niyang makulong na lang. Sa atin kaya, kung sakaling mapunta tayo sa pagkakataon na sasabihin na, kung hindi ka sasama sa grupong ito, ikaw ay hindi ka makakasama sa grupong ito. So, sumunod, whatever is right. Sa ibang mga translations, ito yung just, matuwid. At sa Biblia, kung naalala niyo yung storya ng Good Samaritan, di ba? Nung merong pinagdakawan at sinaktan, at may dumaang pari, dumaan siya sa kanila. Nung may dumaang Levita, hindi rin siya inasikaso. Pero yung Good Samaritan ay inasikaso siya. Isinakay siya sa asno hanggang sa siya ay dinala sa isang lugar na maalagaan siya. At tinagubilin siya ng Good Samaritan. At kung titignan natin sa Biblia, sa Psalm 33 verse 4, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Yung salita ng Diyos ay tama at totoo. Hindi lang yan. Whatever is pure. Merong kwento tungkol sa isang lugar kung saan ang tubig nila ay talaga namang napakalinis.
Puro. Ginagamit nila yon sa inumin, sa pagluluto, at sa iba pang mga ritual na kanilang ginagawa. Pero isang araw, may dumating na isang dayuhan at ang dala-dala niya ay maruming sisidlan. Yung bang may putik. At kahit na anong gawin niya sa tubig, ay marumi pa rin. Kaya nagreklamo siya. Sabi niya, bakit? Sabi niyo, malinis itong tubig na ito, pero marumi pa rin. Kahit ilang beses ko na inugasan. Sabi sa kanya ng isang matanda, marumi yung tubig kasi marumi ang iyong sisidlan. Ganoon din tayo. Sa ating isipan, kung meron tayong mga malisya, meron tayong mga naiisip na hindi tama, hindi rin maayos ang ating sisidlan. Kaya nga, ang sabi ni Paul kay Timothy, sa 1 Timothy 4 verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ikaw, sabi niya kay Timothy, ay maging halimbawa. Huwag mong hayaan na tumingin sila sa iyo na ibaba ka nila dahil ikaw ay bata. Pero ikaw ang maging halimbawa sa mga mananampalataya sa pangungusap, sa iyong conduct, sa iyong behavior, sa iyong pagmamahal, sa iyong pananampalataya, at sa iyong kalinisan. Whatever is lovely. Ito raw ang lagi natin isa-isip. Yung magagandang bagay. Ano ba yung mga lovely? Kapag sinasabing lovely, ito yung naaalagaan sa pagmamahal. Ito yung mga bagay na mahalaga sa atin. At ang sinasabi niya, Apostle Paul, ganito dapat ang inyong kaisipan. Sa Psalm 135 verse 3, praise the Lord, for the Lord is good, sing praises to His name, for it is lovely. So, ang pangalan ng Panginoon ay kaibig-ibig. Kung napansin nyo, ang mga iniisip na sinabi ni Apostle Paul, ito ay ang kaisipan ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Pati sa admirable. Sa ibang version nito, praiseworthy. Yung kapuri-puri. Ito sana ang ating isipin. Katulad ng narinig natin na although may nangyaring hindi maganda, pero still, nandun pa rin ang kaligtasan ng ating Panginoon. Nandun pa rin ang kanyang pag-iingat. Kaya nga sa Psalm 139, I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. So yun ang ating isa-isip. Yung totoo, yung marangal, yung tama, yung malinis, yung kaibig-ibig, at kapuri-puri. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Parang positive, ano? Positive ang ating kaisipan. At yun ay dahil
nasa Panginoong Jesus tayo. Napakahalaga ang kaisipan, ang mindset ng isang tao. Kaya nga sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung gusto raw natin magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng transformation, mag-umpisa sa ating kaisipan. Kung ito dati ay mga bagay na ini-enjoy mong gawin, pero alam mo na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, baguhin mo na. Kung ito yung mga bagay na hindi ka aya-aya sa ating Panginoon, iwanan mo na, talikuran mo na, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya ang sinasabi sa atin ng Philippians 2 verse 5, magkaroon daw tayo ng kaparehas na kaisipan ng ating Panginoong Yesus. Have the same mind as that of Jesus Christ. Pangalawa, right living. So kung right thinking, ang susunod dyan ay right living. Tamang kaisipan, tamang pamumuhay. Sa verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do. And the God of peace will be with you. Sabi ni Apostle Paul, yung mga natutunan nyo sa akin, yung mga tinanggap nyo, yung mga narinig nyo at nakita nyo sa akin, gawin nyo ito. At ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa inyo. Right thinking, right living, right application. Kaya nga sa Philippians 4 verses 8 and 9, the discipline of a Christian mind. Nandito yung ating mindset, ang ating kaisipan, at ang ating pamumuhay. Right thinking and right living. Ito ang isang katotohanan. Beautiful faces are everywhere. Tama? Tumingin ka lang sa iyong katabi. Nandyan na. But beautiful minds are hard to find. Hindi po madaling hanapin ang may magagandang kaisipan. Pero kung tayo ay nasa Panginoon at patuloy nating pinupuno ang ating puso at isipan ng mga katotohanan na galing sa salita ng Diyos, magkakaroon din tayo ng magandang kaisipan. Hindi po madali ito kasi may mga pagkakataon na may nakikita ka sa iyong kasama at nag-iisip ka agad ng iba. Pero ang sabi nga sa atin ni Apostle Paul, kung ano raw ang totoo, kung ano raw ang marangal, kung ano raw ang kapuri-puri, kung ano raw ang malinis, yan ang mga bagay na ating isa-isip. At kung ano man yung mga nakikita natin o ano man yung mga natututunan natin sa Biblia, yan ay ating isagawa. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa inyong biyaya na may bahagi ang mensahe nito. At nawa, Panginoong Diyos, ito ay may tanim sa
sa aming mga puso at isipan. Right thinking and right living. At hayaan niyo, Panginoong Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng ganitong kaisipan at pag-a-apply sa inyong mga katotohanan upang sa ganun patuloy po kayong magwalhati. Dalangin ko ang inyong pagpapala sa bawat isa, sa lahat po, Panginoong Diyos, ng aming mga gawain. Pagpalaan niyo po kami. Maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.